Good day mga boss, madam. Transferring of created plywoods. Dos and don'ts as far as I know po. As what you see, very careful yung forklift operator natin. Putting the two high created plywoods. And then, kuha ng isa, lagay sa flooring. Bakit two high yung sa ibabaw, sabay nilalagay? Kasi pag sa second high, ibabaw na second high ilalagay yung third high, hindi na po makikita ng operator kung nakaplastada po ba na maayos. So it would be better kung dalawang high ng created plywood ilalagay sa ibabaw ng isa. So careful naman po yung pagtatrabaho. As what you can see, mahina lang mapatakbo. Talagang iniingatan yung kargamento. Yan po. Dahan-dahan, hindi pwedeng imekos-mekos at saka i-tornado. Yung gulong lang yung mag-tornado, pero at the right way po dapat. Hindi pwedeng paglaruan kasi hindi po sa atin yan. So, yan na po. Share ko po sa inyo yung video ng ginagawang trabaho ng mga forklift operator namin. Transferring po to, iba po yung sa receiving kasi pag sa receiving, sa ibabaw ng truck, share ko po yung video sa inyo once makapag-video ako nung upon receiving ng mga plywoods at saka veneers. Crated po yan, tapos steel strap po yung gamit ng mga crates para safety. Yan yung tatlo sa crate na nakikita nyo parang lubid. Ano po yan, steel strap po yan. May mga plastic strap po kasi, so yan parang galvanized steel strap yata. Solid po yan, at least medyo safe sila, hindi mabaraha basta-basta. So yan po, kuha ng tuhay. Medyo madami po to, over 100. So kailangan lagyan ng, nagtataging po kami yung may papel sa gitna na puti kasi di po natagingan doon sa area, so nilagyan po namin. So yan, dahan-dahan akyat. Sakto lang po na makita ng operator yung daan. So kailangan na ganyan, visible sa iyo yung daan na tatahakin mo. Yan, kahit titake ka ng risk, okay lang yan. So dahan-dahan, lagay sa second high. Yan po, pa side. So just be careful. And then kung napapansin nyo, yung blade ng forklift hindi nakatilt up, nakatilt down ng konti lang. And then usually nakikita ko nag-a-adjust lang sa ng blade, up and down lang yung adjustment. Bali natatansya na po kasi yung ibibigay mo na space dun sa sa blade po ng forklift. So kung nakikita nyo, may space between sa dulo ng blade at saka yung sa may operator banda na blade. So may space yan. So actually may pintura yan sa personal. Then natatansya na rin ng operator kung gaano kahaba yung crate ng plywood para hindi masira yung nasa likod pag natamaan, kasi hindi rin naman nakausli yung blade. Sakto lang doon sa dulo din ng crate ng plywood. And usually, ewan ko if I'm wrong, usually ang sukat ng mga plywood is 4 by 8, 4 feet by 8 feet. So and then mga boss, madam, when it comes to adjusting, pag di mo na ipatong ng maayos, kunyari lamang doon sa kabilang side, yung ibang forklift may side shifter, pero pag ganito, pag wala, adjust mo na lang, atras ka ulit, adjust ka. Kunwari lamang sa kana, adjust ka papuntang kaliwa. And then pag lumampas ng konti, yung parang nakaslide, atras ka pa kanan pag lamang doon sa kaliwa na side, and then sa pagkaliwa naman na side, atras ka pa kanan. So baliktad. So parang ganun lang, i-adjust mo lang, then
Gaya niyan, kinuha niya ulit. Satisfied na siya, parang naka-square na. Napatong na niya na maayos. Ayan. Nakita niyo po yung space. So, ayan. Huwag kayong matakot na baka mahulog. Nakasukat po yan hanggang sa dulo ng crate. So, akyat, boom up para makita yung daan, and then patong ng dahan-dahan. Okay. Bawal po lakasan ipatong, baka masira yung plywood, magasgas. So dahan-dahan talaga. So labas ng bodega si bossing, and then kuha ng, yan po yung veneer, parang di pa tapos na plywood, nakabalot ng steel strap, tapos nakabalot pa po ng shrink wrap na parang yung cellophane po na pangbalot. So ayan, may tagging na, pasok na natin. Tuhay lang po yung yung veneer kasi medyo slippery siya. Delikado siya ilagay ng tuhay kung may maglalagay man, sa kanila na yun. Pero dito tuhay lang para safety. May kapital po yung mga products, kaya dapat ingatan natin. Siya lang naman yung hindi ka iningatan. Kawawa. So ayan, antay tayong pumasok siya ulit. Parang uulan yata sa labas. Hindi naman. Another veneer. Pinalabas ko po kanina para madaling matagingan. So may mga representative naman po yung mga kumpanya nila na nagtaging. Mababait naman po. So yan, tapos na nilang lagyan ng tag. So pasok namin sa bodega para pag umulan di po mabasa. Ayan. So medyo mahaba-haba yung video, 9 minutes. Okay lang yan. Kita ko po sa inyo para pag ganyan po atras kasi may hump po dyan, huwag po kayong magsa-sudden brake. Bigyan nyo ng space dun sa likod. Tapos if talaga yung area, tapos tawag dyan sa Tagalog, masikip, dandahan ka lang sa pag-atras, huwag mong bilisan, which is much slower pa sa slow motion mo na pag-atras. So, dandahan lang talaga. Huwag kang magsa-sudden brake kasi baka mahulog yung mga kargamentong kinakarga mo. Tsaka huwag kang biglang liliko. So dahan-dahan lang, give it space and time. Everything will fall into place naman pag naging patient ka. So yan po yung bodega. Kung nakikita nyo po yung mga tawag dyan sa gilid ng building, yan po nagbibigay ng liwanag sa loob. Yan po, mga roof na transparent o translucent ba tawag dyan, kaya maliwanag sa loob kahit walang ilaw. Though may ilaw naman, so nakakadagdag liwanag siya. Ang forklift po na ginagamit namin is 6 tonner. So capacity niya is 6 tons. Medyo magaan lang itong mga veneer at saka plywood. Nasa 1 ton lang yata yung isang nito. Isang crate. I don't know po. I could be wrong, pero tansya lang. So kahit dalawa yung bitbitin niya, kayang-kaya niya. Lagyan na yung last sa dolo. Ay, parang tapos na. So thank you for watching. If you come this far, maraming salamat po. Don't forget to subscribe and click nyo na rin yung notification bell. Thank you very much po, and God bless everyone. Thank you po.